Sa ibang balita, sinuri ng GMA News Research ang mga COA report tungkol sa Department of Agriculture na nasangkot noon sa fertilizer fund scam. At natuklasan na 8 sa mahigit 100 questionable ng NGO na nakipagtransaksyon sa ahensya, pare-parehong tao pala ang nagpapatakbo. Darito ang exclusive report. Isa ang Department of Agriculture o DA sa mga ahensyang nagbibigay ng pondo sa mga NGO. Nauna nang natuklasan noong 2006 na ang ilang NGO na nakikipagtransaksyon sa DA, dawit din pala sa fertilizer fund scam. Sinuyod ng GMA News Research ang mga audit report tungkol sa DA at ang mga korporasyon sa ilalim nito mula taong 2007 hanggang 2012. Natukoy namin na di bababa sa 115 na mga NGO ang binanggit ng COA na sangkot sa iba't ibang irregularidad gamit ang pondo ng gobyerno. Ang ilan sa kanila nasita na ng makailang beses. Sa mga NGO na ito napawang may mga sabit, lumutang ang 8 dahil sa mga taong bumubuo sa kanila. Sa pagsusuri ng GMA News Research, natuklasan namin na tila pare-parehong mga tao ang nagpapatakbo ng iba't ibang NGO. Kung susumahin, 11 mga pangalan lang ang umiikot sa 8 questionabling NGO. Ang mga pangalang Marilu Antonio, opisyal sa 6 na questionabling NGO. Si Godofredo Roque, opisyal sa 5 NGO. Si Roque, halos taon-taon mula 2006 hanggang 2012, nagtatayo ng NGO. Sina Marilo Ferrer at Miraflor Villanueva sa 4. Sina Maria Apolinario at Francisca Mercado sa 3. Sina Allen Calma, Ruby Ramos, Carlos Soriano at Joel Soriano sa 2. Dalawa rin ang NGO ni Julian Unico, ang asawa ni dating Camarines Norte Representative Renato Unico Jr. Pinakamaraming nakasama sina Marilu Antonio at Godofredo Roque na pawang nakasalamuha ang lahat. Ang 6 sa mga pangalan na ito, bilanggit din ng COA sa bagong special audit report nito sa pork barrel. Sa datos ng GMA News Research, halos kalahating bilyong pondo ng gobyerno ang napunta raw sa mga questionabling NGO nila. Sa special audit report ng COA, aabot sa halos 1 bilyon mula sa pork barrel daw ang napunta sa NGOs nila, gaya ng mga fertilizer na overpriced. Ang ibang mga NGO, di kumpleto ang mga isinumiting dokumento, walang maipakitang mga resibo, hindi dumaan sa tamang proseso, wala ring katibayan ang NGO sa husay nitong magpatupad ng proyekto at makailang beses nang nahuli ng COA. Tila paborito pa rin ng mga kongresista na paglagakan ng pera ang ilan sa mga NGO na ito. Pag may kasinungalingan dyan, we can hold you liable. And nakinan sila ang registration dahil napatunayan na meron pong fraud. Sino mo pwede na makausap? Sinubukan namin kunan ng pahayag lahat ng 11 mga opisyal na ito ng iba't ibang NGOs. Pinuntahan ng GMA News lahat ng mga nakarehistrong address ng mga opisina nila, pati na rin address ng kanilang mga bahay. Aming nadiskubre, ang ilang mga opisina tila walang tao o di kaya'y magkalapit o naghahati sa iisang opisina. Ang iba naman, imbes na opisina, doon pala nakatira ang kamag-anak ng opisyal sa NGO. Wala ng opisina rito, matagal na. Residential na lang ito. At ang ilan, tahanan ng mga taong tila wala namang kaalam-alam sa NGO. Natuklasan din namin ang ilang mga peking address. Sa loob ng 5 taon na ito, wala akong nakitang na mayroong foundation ginagamit yung lugar niya. Hindi po nangangahulugan na rehistrado kayo na yung aktibidades nyo ay legal. So siguro ito maipapasa na natin dun sa implementing agency to make sure na wala po tayong mga bogus o mga ghost projects. Nagbuo po kami ng panibagong grupo para ma-validate po namin. Kung hindi po sila nagsusumite ng kanilang mga prerequisite, they will never have a chance na padaanan po ng programang muli. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap na tugon sa mga tawag o ipinadalang sulat. Ang isang nakarehistrong address ni Godofredo Roque, pagmamayari raw ng kaanak ni Marilu Antonio. Nakita ng GMA News si Godofredo Roque sa isang magarang bahay sa labas ng Maynila, pero tumanggi siyang magsalita. Personal namang tinanggap ni Marilu Ferrer ang aming sulat, pero hindi rin siya nagpaunlak ng panayam. Simula nang sumabog ang fertilizer fund scam noong 2006, naghigpit ng mga patakaran ang COA ukol sa mga NGO. Bukod sa pagrerehistro sa Securities and Exchange Commission, sa Department of Labor and Employment at Cooperative Development Authority, kailangan maayos ang kanilang Articles of Incorporation at financial reports sa nakalipas na 3 taon bago magpatupad ng proyekto.
Hindi na rin maaaring tumanggap ng pondo mula sa gobyerno ang mga NGO na walang kakayanan sa pagpapatupad ng mga proyekto. Pero sa halip na mawala ang mga anomalya, bilyong piso pa rin ang sangkot sa mga irregularidad base sa bagong special audit ng COA. Nagdadagdag na po kami ng mga pamamaraan para ma-safeguard yung pong pera ng pamahalaan at ng ating mga mamamayan. Nagpa-finalize din po kami ng mga dagdag pa pong safety nets. Nagsasagawa na raw ng masusing investigasyon ng DA para tugunan ang katiwalian sa loob ng ahensya. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.